Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4011-4020. Kabanata 4011. Sa restricted area ng Calahans, si Thea ay nakaupo sa lupa, puwersahang sumasailalim sa reincarnation. Isang ilusyon na pinto ang lumitaw sa kawalan sa itaas niya, kung saan nagkaroon ng black hole. Pagkatapos, tumalon siya sa black hole. Sa sandaling ang butas ay malapit ng magsara, isang anino ang lumitaw ng wala saan at sumunod sa kanya papasok. Ang anino ay si James. Nahaharap sa malakas na pag-atake ng Ursa, ito ang tanging paraan para mabuhay siya. At the same time, pwede rin niyang hanapin si Thea. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Ursa ay sumunod kay James sa ilusyon na espasyo. Ang espasyo ay ilusyon at walang lahat ng bagay. Naglakbay ang kaluluwa ni Thea sa kalawakan. Thea, sigaw ni James at hinabol. Sinubukan niyang tawagan siya, ngunit tila hindi siya naririnig ng kanyang kaluluwa. Kahit sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Thea ay hindi niya magawa. Sa pagkakataong iyon ay biglang naglaho ang kaluluwa ni Thea. Nang makita ito, biglang tumigil si James. Gayunpaman, sa sandaling huminto siya, ang lakas ng paghabol ay tumama sa kanyang likod. Sa oras na mag-react siya, huli na ang lahat. Namutla ang mukha niya. Sa paglipas ng panahon, isang anino ang lumitaw nang wala sa oras at itinaas ang kanyang kamay, hinaranggan ang pag-atake at natunaw ito sa kawalan. Tumayo si James sa hindi kilalang espasyo at tumingin sa anino sa harapan niya. Ang anino ay unti-unting naging isang hindi kapani-pani walang magandang babae sa isang itim na damit. Thea, nang makita ang taong nasa harapan niya, nanginag ang puso ni James. Matagal na niyang hindi nakikita ang hitsurang ito. Ganunpaman, ang mukha nito ay walang hanggan na nakaukit sa kanyang isipan. James, ngumiti sa kanya ang babae. Ang kanyang ngiti ay parehong kaakit-akit at James ay walang pag-asa sa pag-ibig. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, napansin niyang may mali. Hindi ikaw si Thea. Ikaw si Yuki Adernally. Napatingin si James sa taong kamukha ni Thea. Bahagyang tumango ang babae at sinabing, "Tama, ako si Yukiya. At the same time, ako rin si Thea. Si Thea man mula sa 12th universe o si Thea mula sa Soul on Earth, sila ang mga avatar ko. Kung ganoon, asawa mo pa rin ba ako?" Tinitigan ni James si Thea na nasa harapan niya. Bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkalito. Gusto niyang malaman kung asawa ba niya ang nauna sa kanya. Nahihiyang tumango si Thea. Nang makita ito, naibsan ang sikip sa dibdib ni James nang sumugod ito kay Thea at niyakap ito. Namiskita ng sobra, Thea. Sa sandaling iyon, hindi na ipinakita ni James ang aura ng isang makapangyarihang figure kundi ng isang lalaking may sakit sa pag-ibig. Nagyakapan ang dalawa at bumitaw na lamang pagkaraan ng ilang sandali. "Bakit ka nandito, Thea? Anong space ito?" Tumingin si James kay Thea at nagtanong, "Yung umalis. Siya ba ang avatar mo? Saang panahon nag-reincarnate ang avatar mo?" Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Thea habang sinabing, "May mga makapangyarihang individual na nakatingin sa akin mula sa anino. Kaya, wala akong pagpipilian kundi ang manatiling nakatago at patuloy na gamitin ang aking mga avatar para muling magkatawang tao." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4012. Nahulaan ni James na hindi nang ahas na lumitaw si Thea dahil may mga watchers na sumusubaybay sa kanya mula sa mga anino. Gayunpaman, hindi niya alam ang tungkol sa mga detalye. Ngayong nasa harapan na niya si Thea, marahil ay masasagot na ang mga tanong niya. "Alam ko ang tungkol sa digmaan sa Primordial Realm. Alam ko rin na ang lahat ng makapangyarihang figure ng Primordial Realm's human race ay nabura. Ikaw lang ang nakatakas at binigyan ang iyong sarili ng bagong pangalan Yuki Adernally. Pero gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa mga detalye." Napatingin si James kay Thea,
ang asawa niya. Ang taong nauna sa kanya ay pamilyar ngunit banyaga sa kanya. Ang kanyang hitsura ay pamilyar, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang matrona ng human race at ang misteryosong Yuki Adernally ay hindi pamilyar sa kanya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Thea. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, ang Primordial Realm ay dating kabilang sa Greater Realms, at ang human race ay isa rin sa maraming lahi doon. Noong unang panahon, mahina ang human race. Gayunpaman, hindi nagtagal ay mabilis kaming lumabas at kumalat ang aming bloodline sa malayo at malawak. Naapektuhan nito ang katayuan ng ilang lahi. Tinipon ng mga makapangyarihang tao ng Doom Race ang iba pang makapangyarihang lahi at tinalakay ang paglipol sa human race, kaya ang digmaan sa Primordial Realm. Pagkatapos ng digmaan, ang makapangyarihang mga figure ng human race ay ganap na nabura. Ang 10 dakilang lahi ay nagtipon ng mga puwersa, at pinutol ang potensyal at landas ng paglilinang ng lahi ng tao. Mula sa araw na iyon, ang landas ng paglilinang ng human race ay umabot sa isang dead end. Mula noon, magagawa na ng Omniscience Path. Hindi na nililinang. Matapos magtulungan ang 10 great races para isara ang Primordial Realm, hindi lang ang human race ang hindi nagawang linangin ang Omniscience Path, ngunit naapektuhan din ito ang marami pang buhay na nilalang sa lugar. Nakinig ng mabuti si James. Huminga ng malalim si Thea at nagpatuloy, kahit nakatakas ako mula sa digmaan, dumanas din ako ng matinding pinsala. At saka, naiwan ng Doom Race ang mga Watchers sa Primordial Realm. Kaya, hindi ako naglakas loob na magpakita ng sarili. Minsan, nagpakita ako sa publiko at natuklasan ng mga Watchers. Sa huli, dumanas ako ng matinding suntok at muntik na akong mamatay. Pagkasabi noon ay bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Layunin ng Id Watchers, na subaybayan ang lahat ng tao at buhay na nilalang sa Primordial Realm. Sa sandaling lumitaw ang isang makapangyarihang figure na maaaring magdulot ng banta sa kanila, siya ay agad na mapapawi. Sa buong kasaysayan, mayroong hindi mabilang na mga kababalaghan na nalipol ng mga ito. Bago matalo ang lahi ng tao, nag-isip kami ng paraan. Gagawa kami ng mundong maihahambing sa Primordial Realm. Ang mga makapangyarihang figure ng nakaraan ay magbabago sa Universe Seeds para mapadali ang paglikha ng isang bagong mundo. Samantala, ang aking pag-iral ay upang gawing catalyze ang paglikha ng universo, isang universo na maihahambing sa ang Primordial Realm. Ito ay magiging isang mundong walang kontaminasyon, na ang mga naninirahan ay maaaring tumayo laban sa iba pang mga lahi. Bagamat naging maingat ako sa aking mga ginagawa, nalantad ang aking kinaroroonan. Habang ako ay kasalukuyang hinahabol, wala akong ibang pagpipilian kundi ang magtago. Naantala nito ang paglikha ng bagong universo. Speaking of which, napabuntong hininga siya. Nakasulat sa mukha niya ang kawalan ng kakayahan. Sa lahat ng oras na ito, nag-iisa siyang lumalaban sa mga bagyo. Walang sino man ang naroon upang pagaanan ang kanyang pasanin. Gayunpaman, hanggat hindi pa nilikha ang bagong universo, miyembro siya ng human race. Bilang matron ng human race, pinasan niya ang pasanin ng paglikha ng isang bagong universo at pag-iwas sa pagtuklas ng mga Watchers. Paano ako? Ano ako sa iyo? Tumingin si James sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Sabi ni Thea, I cannot accomplish this by myself. I can't turn the tides. So, I need a helping hand. So ako ang pinili mo? Tanong ni James. Sabi ni Thea, batay sa aking mga kalkulasyon, alam kong may lalabas na pagkakataon sa 12th universe. Kaya naman pumunta ako sa 12th universe, kaya sinimulan ang ating kwento. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4013. Bahagyang kumaway si James at pinutol si Thea. Tiningnan niya ito sa mata at nagtanong, isantabi muna natin ang isyo ng kinabukasan ng sangkatauhan. Isa lang ba ang gusto kong malaman, kasangkapan lang ba ako sa iyo? Inayos mo ba ang lahat, mula sa iyong avatar na naging ancestral god rank elixir at pagpapakasal sa akin hanggang sa bawat aksyon na ginawa ko sa nakaraan? Kailangan mo lang ba ng tulong? Sa layuning iyon, isinakripisyo mo ba ang iyong sarili sa pagpapakasal sa akin? Nanatiling tahimik si Thea. Lumapit siya kay James at inabot ang kanyang magiliw na kamay, hinawakan siya at tinitigan siya ng may mapagmahal na ekspresyon.
Gusto ko lang sabihin sa iyo na, kahit na si Thea sa primeval age ng 12th universe o ang nag-reincarnate sa isang ancestral god rank elixir, lahat sila ay ako. Ang kanilang mga kaluluwa ay may parehong pinagmulan, at ang aking sigil ay umiiral sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa. Kahit na wala sa kanila ang aking alaala, ang bawat desisyon nila ay apektado ko. Kung ikasal ang avatar ko sa iyo, nangangahulugan iyon na ako rin ang nagdesisyon. Pagkatapos ng lahat, hindi sila makakagawa ng ganoong desisyon nang walang pahintulot ko. Kahit na ako o ang aking mga avatar, kaming lahat ay iyong asawa. Mahal kita, James. Alam ko iyon sa katotohanan. Hinawakan ni Thea ang kamay ni James at sinabing. Nang marinig ito, naramdaman ni James ang init sa loob niya. Pakiramdam niya worth it lahat ng ginawa niya. Kung ganoon, saan nag-reincarnate ang avatar mo? Dahil nandito ka na, ano ang silbi ng mga avatar na iyon? Bakit hindi tayo magtulungan at lipulin ang Watchers? Tanong ni James. Bahagyang umiling si Thea at sinabing, may mga avatar para tulungan akong makatakas sa pagkuha. Sa ganoong paraan, kahit mamatay ako, ang pisikal na katawan ko lang ang mawawala. Ang aking kaluluwa ay patuloy na iiral sa loob ng aking mga avatar. Samantala, nanatili akong nakatago sa tiwangwang bahaging ito ng mundo sa napakatagal na panahon ngayon. Gayunpaman, alam ko ang tungkol sa halos lahat ng bagay sa labas ng mundo. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Base sa timeline, dapat nasa primeval age ako ng 12th universe. Ako naman, nanggaling sa future. Ako ay nagmula sa isang yugto ng panahon kung kailan ang universo ay nakamit ang pagsasama-sama at ako ay nakipaglaban lamang laban sa isang Ursa. Alam mo rin ba ang tungkol sa mga kaganapang ito? Tumanggo si Thea. I know. Tahimik akong pinagmamasdan ka mula sa mga anino. Dumating ka sa primeval age ng 12th universe sa pamamagitan ng pagtawid sa River of Time. Kaya naman ako nagpakita. Dumating na ang oras. Natarante si James. Ano ang ibig mong sabihin? Siya nga pala, dahil maaari kang tumawid sa oras ayon sa gusto mo, alam mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos na sirain ang sarili ni Ursa? May gagawin bang super universe sa hinaharap? Sunod-sunod na tanong niya. Ang kasalukuyan at nakaraan lang. Ang hinaharap ay wala. Tumingin sa kanya si Thea at may sinabing malalim. Nang marinig ito, nalilitong tumingin sa kanya si James at nagtanong, bakit walang hinaharap? Pero nanatiling tahimik si Thea. Tumingin siya sa kanya at sinabing, maiintindihan mo na ang lahat. Ang aking avatar ay muling nagkatawang tao sa Greater Realms. Sa edad ng Primordial Realm, hinulaan ng human race ang kanilang pagkatalo. Kaya, naghanda sila ng landas ng maaga. Ito ang landas na tinutukoy ko. Tinuro ni Thea ang espasyo sa harapan niya. Ang landas na ito ay humahantong sa Greater Realms. Kailangang umalis ang avatar ko. At the same time, kailangan ko ng tulong mo. Tumingin si James sa espasyo sa harapan niya at nagtanong, ano ang maitutulong ko? Sabi ni Thea, nagsumikap ako ng husto para malinang mo ang chaos power sa sandaling ito. Gusto kong pumasok ka sa Greater Realms, lumusot sa Doom Race, isa sa 10 Great Races, at maghasik ng alitan sa mga lahi. Ang human race ay magkakaroon lamang ng breathing room kapag ang 10 Great Races ay nakakaranas ng panloob na alitan at maaari lamang lumitaw bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang kapag ang Greater Realms ay nabagsak sa kaguluhan. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Kahit na, may mga Watchers sa Dark World. Kahit na ang 10 Great Races ay hindi lumitaw sa Dark World, sapat na ang lakas ng Watchers para sirain ang iyong mga plano. Ngumiti si Thea. Minamaliit mo ako. Sa katunayan, nagkaroon ako ng mga pinsala noong ako ay nasa Primordial Realm. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pagtago dito, malapit nang gumaling ang mga sugat ko. Huwag mag-atubiling gumawa ng maraming kalituhan sa Greater Realms. Ipaubaya sa akin ang lahat dito. Kapag nalikha ang isang bagong sansinukob, iyon ang magiging katapusan ng Watchers. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4014. Salungat ang sinabi ni Thea at ikanalito ni James. Umiiral ang mga avatar para pigilan si Yukia na matuklasan, dahil ang lahat ay mawawala, ngunit tiwala si Thea na kaya niyang lipulin ang Watchers. Anong plano mo?
Ano ang papel ko dito? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Thea, nagdusa ako ng matinding pinsala noong digmaan sa Primordial Realm. Gayunpaman, dahil medyo nakabawi na ang aking lakas, naglakas loob akong magpakita ngayon. Dati, daan-daang lord ang nalinlang. Malakas sila, at hindi ko kayang tumayo at panoorin sila patungo sa tiyak na kamatayan. Kaya naman pinigilan ko sila. Gayunpaman, hindi nila pinansin ang mga utos ko. Kaya naman sinubukan ko silang supilan ng puwersa. Nahaharap sa 309th Stage Lords, hindi ako nag-all out sa kabila na nasa isang magandang posisyon. Ang layunin ko ay pigilan sila, pagkatapos ng lahat. Habang nagpipigil ako sa laban, nasugatan ako. Pagkatapos, sa sandaling iyon, lumitaw ang mga Watchers, at wala akong pagpipilian kundi iwanan ang mga Panginoon at tumakas. Gayunpaman, ang Watchers ay walang humpay sa kanilang mga hangarin. Kinakabahan ako na baka may mangyari na hindi ko inaasahan. Kaya naman patuloy na nagre-reincarnate ang mga avatar ko. Ang Thea of the 12th Universe's Primeval Age ay nakaranas na ng libu-libong reinkarnasyon. Samantala, unti-unting gumaling ang mga sugat ko. Hindi ako samipot dahil naghahanda ako para muling bumangon ang human race. Gayunpaman, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Kaya, nag-extrapolated ako para sa Providence. Noon ko nalaman na ang susi sa tagumpay ay lalabas sa human race sa 12th universe. Kaya, pumunta ako sa 12th universe at nagsimulang iset up ang aking mga plano. Sa lahat ng ito ay ginagabayan kita. Ang iyong paglilinang ng Chaos Power ay bahagi rin ng aking plano. Kapag nalinang mo ang tunay na Chaos Power, pupunta ka sa Greater Realms sa pamamagitan ng pathway na ito, papasukin ang Doom Race, at maghahasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Dooms at ng iba pang lahi. Sa sandaling magulo ang Greater Realms, walang lahi ang magbibigay ng anumang pansin sa anumang mangyari sa selyadong espasyong ito. Ako, sa kabilang banda, ay mananatili dito at pinapagana ang paglikha ng isang super universe. Kapag nalikha ang isang super universe, tiyak na lilito ang Watchers. Sa oras na iyon, ang aking lakas ay dapat na bumalik ng buo. Kaya, ang pagsira sa mga Watchers ay hindi dapat maging napakahirap na gawain para sa akin. Sinabi ni Thea kay James ang tungkol sa kanyang mga plano, na matagal na niyang ginagawa. Ngayong naging matatag na si James, malapit nang matapos ang yugto ng pagpaplano. Samantala, nalaman lamang ito ni James sa oras na ito. Kahit na ang plano ay simple, ang pagpapatupad nito ay magiging mahirap. Kung sila ay magulo sa anumang lugar, ang buong plano ay mabibigo. Kung ganoon, bakit muling nagkatawang tao ang iyong avatar sa Greater Realms? Tanong ni James. Nakangiting sabi ni Thea, paano ko malalaman kung ano ang nangyayari sa Greater Realms hanggat nakulong ako dito? Paano ko isasagawa ang plano ko? Gaya ng sinabi ko sa iyo, nasa loob ng mga ito ang aking mga avatar. Kaya, alam ko lahat ng natutunan o nararanasan ng aking avatar. Kapag ang aking avatar ay tumungo sa Greater Realms, malalaman ko ang lahat ng nangyayari doon sa kabila ng aking pagiging nakulong dito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa sitwasyon doon, maaari kong mapabuti ang aking plano. Pagkatapos mong magtungo sa Greater Realms, hindi ako kikilos ng walang ingat hanggat hindi ako nakakatanggap ng kumpirmasyon mula sa iyo. Ngumiti si James at napakamot sa ilong, I see. Kung gayon bakit alam mong papasok ako sa espasyong ito sa pamamagitan ng paghabol sa iyong avatar? Dahil mahal mo ako, ngumiti si Thea. Maaalala ba ng iyong avatar ang iyong memorya pagkatapos niyang magtungo sa Greater Realms? Tanong ni James. Hindi. Umiling si Thea at sinabing, bagaman wala sa aking avatar ang aking memorya, ang aking kaluluwa ay umiiral sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. So, alam ko lahat ng nararanasan niya. Tatanggapin ba niya ako kung nahanap ko siya? Oo. Tumanggo si Thea at sinabing, sa sandaling maramdaman ko ang iyong presensya, kokontrolan ko ang aking avatar o kahit na ipahahayag ko sa kanya ang ilan sa mga alaala ko para tulungan ka sa iyong mga planong gumawa ng kalituhan sa Greater Realms. At saka, kapag naalala ko na ang avatar ko, magkakaroon na siya ng lakas. Kung ganoon, nauutol na sabi ni James. Putol sa paghabol. Napatingin si Thea sa kanya.
Tanong ni James, kung hindi sumanib sa iyo ang avatar mo sa hinaharap, hindi ba ibig sabihin magkakaroon ako ng dalawang asawa? Nang marinig iyon, natigilan si Thea. Then, she rolled her eyes. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4015. Managinip ka. Hindi ka magkakaroon ng dalawang asawa. Ako lang sa simula pa lang. Hehe, ngumisi si James. Sige ngayon, ihinto ang kalokohan at magtungo na sa Greater Realms. Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa iyo. Kung mabaigaw ka, lilipulin ng 10 Great Race ang human race kahit na magtagumpay ako. Pero ayoko. Ngayon lang kami nagkita tapos naghiwalay kami ng napakatagal na panahon. Hindi nasiyahan, sinabi ni James, hindi naman kami nagmamadali. Bakit hindi tayo umalis sa lugar na ito at manatiling nakatago sa ibang lugar sa labas ng mundo? Hindi, kailangan nating ituwid ang ating mga prioridad. Tinanggihan siya ni Thea. Kung ganoon, dapat man lang ay magsama-sama tayo. Hindi mo ba ako nami-miss? Pagkatapos, naglakad si James papunta kay Thea at niyakap siya bago siya binigyan ng isang. Ma'am, bago pa makapagsalita si Thea ay hinalikan na siya ni James. Walang pakialam si James sa sasabihin niya. Habang hinahalikan niya si Thea ay unti-unti niyang tinanggal ang damit nito. Pagkaraan ng ilang oras, sa hindi kilalang espasyo. Naka-lotus position si James sa kawalan, samantalang si Thea na magulo ay nakayakap sa kanya. Ang kasalukuyang kapaligiran ng pamumuhay ng human race ay kakilakilabot. Kapag nalutas na natin ang lahat, at nakuha na ng human race ang nararapat na lugar nito sa Greater Realms at wala nang dapat ipag-alala, hahanap tayo ng lugar at mamuhay ng payapa at walang pakialam, sabi ni Thea. Ito ang ninanais niya sa kaibuturan. Sa oras na iyon, mangganganak ka ng maraming bata. Kung manganak ka ng isang beses sa bawat 1,000 taon, ang mundo ay mapupuno ng ating mga anak sa ilang libong epoch, pang-aasar ni James sa kanya. Matagal na siyang hindi naging ganito kasaya. Mula nang mag-transform si Thea bilang Ancestral God Rank Elixir, hinahanap na niya ito. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming balakid, at nagbagong anyo siya sa isang tunay na makapangyarihang figure ngayon kumpara sa nakaraan noong siya ay isang mahina at hamak na tao. Habang inaalala niya ang nakaraan, parang surreal ang lahat. Managinip ka, nahihiyang sabi ni Thea. Nga pala, alam mo ba ang tungkol kay Winnie, Zane, at Jacopo? Tanong ni James, binisita mo na ba sila? Bahagyang tumango si Thea at sinabing, though I never appeared in person, I have been watching them from the sidelines. Nakita na ako ni Winnie at Zane, pero kawawa si Jacopo. Umalis ako noong sanggol pa lamang siya. Hindi niya nakita ang hitsura ko. Nakonsensya si Thea. Nagyakapan ang dalawa at nag-usap. Makalipas ang ilang oras, tumayo si James. Huwag kang mag-alala, darling. Ipaubaya sa akin ang lahat. Gagawin ko ang kalituhan sa Greater Realms at gagawin ko ang aking misyon. Nakangiting sabi ni James kay Thea. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad patungo sa kailaliman ng kawalan. Hindi siya lumingon. Sa halip, itinaas lang niya ang kanyang kamay at kumaway, antayin ang aking magandang balita, darling. Lalong hangina ang boses niya bago tuluyang naglaho. Tapos, wala na siya. Nanatili si Thea sa kinatatayuan niya. Habang pinagmamasdan niya ang pag-urong ng anyo ni James, bumulong siya, ang Greater Realms ay hindi isang ordinaryong lugar, darling. Dapat kang bumalik ng ligtas. Hihintayin kita sa bagong mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4016. Umalis si James sa daanan. Ang landas na ito ay hindi isang landas sa reincarnation. Sa halip, ito ay isang lihim na daanan patungo sa Greater Realms na naiwan sa edad ng Primordial Realm. Isang solong tao lamang sa mundong ito ang nakakaalam tungkol sa pag-iral ng sipi si Thea Callahan. Naisip ni James na si Thea ay muling nagkatawang tao pabalik sa 12th universe. Hindi niya inaasahan na siya ay nasa Greater Realms. No wonder wala siyang mahanap na bakas sa kanya. Matapos makita si Thea, maganda ang mood ni James. Iyon ay dahil kahit na ang reincarnated na si Thea o si Yuki Adernally mismo, silang lahat ay asawa niya, si Thea Callahan. Habang binabagtas niya ang daanan, naramdaman niya ang paglabas ng oras sa sobrang bilis.
Bagamat pumasok siya sa landas sa primeval age ng 12th universe, napagtanto niya na habang umuunlad siya, nagbabago ang panahon. Di nagtagal, bumalik siya sa punto ng panahon kung saan nakipaglaban siya sa Ursa. Sa pagdating sa ganitong oras, bumalik sa normal ang daloy ng oras. Naglakad siya sa daanan ng napakatagal. Maya-maya, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Bagamat di pangkaraniwang maliit ang ilaw, lalo itong lumaki habang papalapit dito si James. Sa huli, isang malawak na mundo ang nagpakita mismo. Nag-flash ang katawan ni James, at pumasok siya sa mundo. Sa sandaling pumasok siya sa mundo, nawala ang landas. Dumating si James bago ang isang maalon na bulubundukin. Kaagad, naramdaman niya ang mahiwagang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay dalisay at nagdadala ng nakakaakit na halimuyak. Lumuwag ang kanyang mga butas, at habang nilalanghap niya ang dalisay na hangin, nakaramdam siya ng ginhawa sa buong katawan. Napakahiwaga ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kapangyarihang ito ay hindi maihahambing sa madilim na mundo o sa bagong universo. Natigilan si James. Bahagyang nakatulize niya ang mga pamamaraan ng paglilinang sa loob ng kanyang katawan at hinihigop ang mga ito. Napagtanto niya na hindi lamang ang kapangyarihan ng langit at lupa dito ay dalisay at misteryoso, ngunit maaari rin itong dagdagan ang kanyang chaos power at mapangalagaan ang kanyang pisikal na katawan. Ito ay isang mundo na angkop para sa paglilinang. Kung dito ako ipinanganak, matagal na akong nakarating sa Omniscience Path H's 7th stage, bulalas ni James. Gaya ng inaasahan sa isa sa mga mundo sa Greater Realms. Ngayon, na-curious siya sa isang bagay, anong mundo ito? Ang Greater Realms ay isang pangalan para sa hindi mabilang na mga mundo na pinagsama sa isa. Sa mga mundong ito, mayroong hindi mabilang na mga lahi. Ang ilang makapangyarihan ay nagawang dominahin ang Greater Realms, halimbawa, ang Doom Race at ang Ursa Race. Kabilang sila sa 10 dakilang lahi sa Greater Realms. Pinagmasdan niya ang paligid. Ito ay isang malinis na kagubatan, kung saan ang mga puno ay napakataas na umabot sa mga ulap. Ang bawat isa sa kanila ay halos 10,000 ang taas, at ang kanilang mga dahon ay nakaharang sa araw. Ang mga sinaunang punong ito ay naglabas ng purong enerhiya ng langit at kapangyarihan na mas advanced pa kaysa sa madilim na mundo o sa bagong universo. Hindi alam ni James kung ang enerhiya dito ay angkop para sa mga nabubuhay na nilalang dito upang linangin. Gayunpaman, ang enerhiya na ito ay tiyak na angkop para sa mga tao upang linangin. Nais ni James na magtanim dito. Marahil ay uunlad pa siya sa Omniscience Path. Gayunpaman, ang prioridad niya ay unawain ang mundong ito at alamin ang layo niya sa mundong tinitirhan ng Doom Race. Pagkatapos, kailangan niyang isagawa ang plano ni Thea. Gayunpaman, mayroon din siyang isa pang dapat gawin, at iyon ay ang paghahanap kay Thea na muling nagkatawang tao dito. Si Thea ay hindi muling nagkatawang tao dito sa kanyang pisikal na katawan kundi sa kanyang kaluluwa. Matapos suriin ang kanyang paligid, lumundag si James sa hangin at sinubukang umalis sa lugar. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw siya sa kalangitan, lumitaw ang isang mahiwagang formasayon. Lumitaw sa kalangitan ang magkakaugnay na liwanag na sinag at bumuo ng isang malaking lambat na bumabalot sa espasyo. Sa sandaling nadikit ang kanyang katawan sa mga light beam, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Natigilan, nagmamadali siyang bumaba mula sa langit at nakarating sa isang ligtas na lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4017. Sa sandaling lumapag siya sa lupa, nawala ang formasayon. May formation ba dito? Nakakunot ang kanyang mga kilay, bamulong siya, nasaan ako? Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, lumukso siya sa langit at nakarating sa isang lugar malapit sa formasayon. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, isang malakas na puwersa ang gamutay sa hangin at nakipag-ugnayan sa formasayon. Bumalik ang kanyang kapangyarihan, at nagmamadali siyang umiwas. Dama po ang kapangyarihan sa isang bundok sa ibaba niya. Boom! Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa, at nawasak ang bundok sa ibaba. What a powerful formation! Natigilan si James. Sa kanyang ranggo, hindi dapat magkaroon ng anumang formasayon na maaaring bitag sa kanya. Ngayon, gayunpaman, siya ay nakulong. Kahit na inatake niya ang formasayon,
ang kapangyarihan ay tumalbog pabalik. Nakakunot ang kanyang mga kilay, sinubukan ni James na gawin ang space path. Gayunpaman, napagtanto niya na ang espasyo dito ay tinatakan ng isang mahiwagang puwersa. Kahit na sa kanyang ranggo, hindi siya makaalis sa pamamagitan ng pagsasagawa ng space path. Sumunod, sinubukan niya ang lahat ng uri ng paraan ngunit walang resulta. Inipon niya ang kanyang buong lakas at walang humpay na binomba ang pormasayon. Gayunpaman, ang pagbuo ay nakaranas lamang ng banayad na kaguluhan. Matapos ang kaguluhan, isang malakas na puwersa ang lumitaw mula rito at hamarang sa pag-atake ni James. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si James sa isang bato sa tuktok ng isang bundok ng malungkot at tumingin sa malayo, tahimik na nagmumura, *King Hell. Nasaan na ako? Anong klaseng formation ito? Bakit may nag-set up pa dito? Naiinis siya. Sa lahat ng lugar sa Greater Realms, kailangan lang niyang magpakita sa loob ng isang misteryosong pormasayon. Pagkatapos magpahinga, muli siyang tumayo. Desidido siyang makarating sa ilalim nito. Dapat mayroong isang bagay dito, kung isa sa alang-alang na mayroong isang napakalakas na pormasayon dito. Marahil ito ang punong tanggapan ng isang makapangyarihang sekta, o baka may isang makapangyarihang bagay na itinatak dito. Nagsimulang gumala-gala si James sa mga bundok. Kasabay nito, sa tuktok ng isang espiritual na bundok sa labas ng pagbuo. Maraming humanoid na nilalang ang nagtipon sa pangunahing bulwagan. Nasa unahan ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay lila. Mukha siyang sage. Daan-daang makapangyarihang mga individual ang natipon din sa pangunahing bulwagan. May nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa restricted area sa likod ng bundok. Ito ay pambihira, marahil ang taong iyon ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Hindi natin matiyak ngayon. Sect leader, dapat ba nating imbestigahan ang bagay na ito? Maraming nag-usap. Sa pangunguna, bahagyang iwinagayway ng matandang lalaki ang kanyang kamay at sinabing, mahigpit na ipinag-uutos ng Grand Patriarch na huwag pumasok sa restricted area sa anumang pagkakataon. Ang pagbuo ay hindi rin dapat mabawi, dahil anumang bagay ay maaaring mangyari sa proseso. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Isang kakaibang kapangyarihan ang nagmumula sa restricted area kapag inatake tayo ng malalakas na kalaban mula sa labas. Talagang nasa loob tayo, nag-aalalang sabi ng ilang sect elders. Si James naman ay walang ideya na hindi sinasadyang nakarating siya sa restricted area ng isang sekta sa Greater Realms. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4018. Ang Greater Realms ay binubuo ng hindi mabilang na mga mundo. Ang ilan ay malakas, habang ang iba ay mahina. Ang ilang mas malalakas na mundo ay napakalakas na kahit na ang pagsasama-sama ng 49 na universe seeds sa mundo ni James ay hindi maihahambing. Ang ilang mas mahina ay hindi kasing lakas ng ika-12 universo. Ang mundong dumating si James sa Greater Realms ay itinuturing na isang makapangyarihang tinatawag na Cloud Realm. Ang Cloud Realm ay isang makapangyarihang mundo sa Greater Realms at pinangungunahan ng Cloud Race, isa sa 10 Great Races. Ito rin ang punong tanggapan ng Cloud Race. Kahit na ang Cloud Race ay kabilang sa 10 Great Races, sila rin ang pinakamahina. Sa panahon ng digmaan sa Primordial Realm, kahit na ang Cloud Race ay mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga Akmin, lahat sila ay lumahok sa digmaan. Dahil medyo mahina ang mga Akmin ng Cloud Race, halos lahat sila ay namatay sa larangan ng digmaan. Isa lang ang nakaligtas. Gayunpaman, siya ay nasugatan ng husto. Kahit maraming epoch ang lumipas, hindi pa siya nakaka-recover. Sa pagkawala ng Akmins, ang Cloud Race ay bumaba din sa rangkang at pinalitan ng ibang lahi. Samantala, kasalukuyang nasa loob ng restricted area ng Cloud Race si James. Nagkaroon ng malakas na pormasayon dito. Kahit buong lakas, hindi masira ni James ang pormasayon. Samantala, dahil hindi kailanman nakipag-ugnayan si James sa mga pormasayon sa Greater Realms, ni hindi niya naintindihan ang pagbuo ng mga inscription doon, hindi siya makakaalis sa lugar na ito sa malapit na hinaharap. Sa sandaling iyon, gumagala siya sa restricted area ng Cloud Race. Ang lugar ay malawak, at ang enerhiya ng langit at lupa dito ay sagana. Sa pagtawid sa mga bundok, dumating si James sa labas kung saan naroon ang lahat ng uri ng misteryosong emiprine herbs.
Ang antas ng Empyrean herbs dito ay napakataas. Kahit na ang pinakakaraniwan ay nasa Ancestral God rank man lang. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga damong ito ay nasa lahat ng dako. Labis nitong ikinagulat si James. Gaano nakatagal nang wala ng tao rito? Bakit maraming halamang gamot sa lahat ng dako? Pasimpleng namita si James ng mga halamang gamot at kinain. Iyon ay dahil naabot na niya ang ika-6 na yugto ng Omniscience Path at nahihirapan siyang maabot ang ika-7. Ang kinakailangang enerhiya ay masyadong malaki, at ang Ancestral God rank herbs ay nagtataglay ng nakakatakot na enerhiya. Kahit na ang isang halamang gamot ay walang halaga kay James, ang pinagsamang enerhiya ay magiging malaki. Pinulot ni James ang mga halamang gamot at kinain. Habang ang pinong enerhiya ay pumasok sa kanyang mga paa at dugo, ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay unti-unting tumaas. Gayunpaman, malayo pa siya sa pag-abot sa ika-7 yugto ng Omniscience Path. Pagkatapos niyang tahakin ang lugar na puno ng mga halamang gamot, nakarating siya sa isang tiwangwang na lugar. Sa harap niya ay malawak na kapatagan, at wala kahit isang dahon ng damo na makita. May mga butas sa lahat ng dako, at may mga bato pa nga na naagnas ng hindi na makilala. Sa sandaling dumating si James sa lugar na ito, naramdaman niya ang isang blood-chilling power. Isang Akmin. Naramdaman ni James ang kapangyarihan ng isang Akmin. Habang nakatingin siya ng diretso, pinaandar niya ang kanyang divine sense. Sa ilalim ng pangunawa ng kanyang divine sense, napagtanto niyang mayroong isang espesyal na hola sa gitna ng kapatagan. Samantala, ang mahiwagang kapangyarihan dito ay nagmumula sa loob ng hola. Anong nilalang ang nasa loob ng hola? Bakit ito nakulong dito? Bulong niya. Ngayon, nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung bakit umiral ang porma sayon. May isang hola sa gitna ng kapatagan, kung saan mayroong isang Akmin. Isang Akmin. Nagtataka ako kung bakit siya nakulong dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4019. Malungkot ang ekspresyon ni James. Alam niya kung gaano katikat ang isang Akmin. Upang labanan ang kahit na isang nasugatan na Akmin, kinailangan niyang ipatawag ang kanyang buong lakas para lamang maging pantay. Samantala, ang isang Akmin ay magiging mas kakilakilabot lamang pagkatapos na isakripisyo ang kanyang sarili. Noong nakaraan sa panahon ng labanan laban sa Ursa, siya ay halos mamatay sa kanyang mga kamay. Kaya, iniisip niya kung dapat ba siyang lumapit sa hola. Dahil hindi ko ma-break ang formation for the time being, siguro dapat pumunta ako doon at tingnan. Marahil ay makakapagtrabaho ako kasama ang Akmin at makaalis dito. Isang ideya ang pumasok sa isip ni James. Habang nasa isip ang ideyang iyon, maingat siyang humakbang pasulong. Basag. Sa pagtapak niya sa isang bato sa lupa, nabasag ang bato at naging tambak ng buhangin. Ang bato ay pinalambot ng kaagnasan ng mahiwagang kapangyarihan. Kung hindi dahil sa pagkatali ni James ng kanyang kapangyarihan upang mabawasan ang kanyang timbang, siya ay hanggang tuhod na sa buhangin. Hindi nagtagal, nakarating siya sa gitnang rehiyon ng kapatagan. Ang hola ay kakaiba. Ito ay isang itim na palasyo na gawa sa mahiwagang mga inscription. Ang mga inscripsyong ito ay walang tigil na magpapalipat-lipat habang nagpapalabas ng isang mahiwagang kapangyarihan. Bukod pa rito, ang hindi mabilang na mga interweaving light beam sa paligid ay naglabas ng kakaibang kapangyarihan. Kahit na ang isang macrocosm ancestral god ay agad na malilipol kung lalapit siya sa mga light beam. Dumating si James sa labas ng hola. Pagkatapos, isang nakakabinging dagandong ang nagmula sa loob ng hola. Ang dagandong ay parehong solemna at nakakalamig ng dugo at tila may dalang matinding sakit. Nang marinig ito, maging si James ay nabigla. Anong klaseng sakit ang nararanasan ng nilalang sa loob ng hola para magpakawala ng ganoong hiyaw ng paghihirap? Sinubukan niyang lumapit sa kulungan. Kaagad, isang nakakatakot na kapangyarihan ang dumaan sa kanya, at nagmamadali siyang umiwas sa oras. Nag-transform ang kapangyarihan sa illusory blades at na-charge sa malayo bago nawala ng walang bakas. Nakakatakot na kapangyarihan. Kung tinamaan ako ng kapangyarihang iyon, malubha akong nasugatan. Huminga ng malalim si James. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito, at ayaw niyang manatili pa rito kahit isang segundo pa. Kahit na curious siya kung ano ang nasa loob ng hola, alam niya rin na ang kuryosidad ay pumapatay sa pusa.
Dahil dito, ang kanyang prioridad ay dapat na umalis sa lalong madaling panahon. Tumalikod na siya para umalis. Bumalik ka, anak, isang ungol ang dumating. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa loob ng hola at pilit na hinayla si James patungo dito. F*6, pagmumura ni James at nagmamadaling ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang puwersa. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng kanyang lakas at puwersa ng pagsipsip. Agad siyang pumasok sa Omniscience Path. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Chaos Power na taglay niya at ang Omniscience Path, halos hindi niya nakayanan ang lakas ng pagsipsip. Tumigil ang kanyang katawan sa gilid ng porma sayon. Kung atras siya ng isa pang hakbang, tiyak na makakasalubong niya ito at masasaktan sa puwersa. Mapait na nilabanan ni James ang puwersa ng halos 10 minuto bago nawala ang puwersa ng pagsipsip. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Lumingon siya at tumingin sa palasyo na nabuo sa pamamagitan ng mga inscription, malamig na nagtanong, "Sino ka?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,020. Kabanata 4,020 maingat na tinitigan ni James ang kakaibang palasyo na nasa harapan niya. Kakaiba ang porma sayon, at hindi ito maarak ng kanyang divine sense. Kaya, hindi niya maramdaman kung ano ang nasa loob. Tao ka ba o Doom? Isang paus na boses ang nagmula sa loob ng hola. Tila matagal nang hindi nagsasalita ang nasa loob. Nagsalubong ang kilay ni James. Pumunta siya rito sa Greater Realms para magpanggap bilang isang Doom, pumasok sa Doom Race, at maghasik ng hindi pagkakasundo sa 10 Great Races para magunjok ng hidwaan. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob ng hola. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi niya, "Isang kapahamakan. Paano ka nakapasok?" Malamig na tanong ng buhay na nilalang sa porma sayon. Walang sagot si James sa tanong na ito. "Hindi ko alam." Nagkibit-balikat si James at sinabing, "Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong nagkataon lang akong pumasok sa porma sayon na ito?" Malamig na ungol ng may buhay. Pagkatapos, isang napakalawak na kapangyarihan ang nagmula sa loob ng porma sayon. Alerto si James. Sa sandaling naramdaman niya ang kapangyarihan, nagmamadali siyang umatras. Gayunpaman, tila hinahabol siya ng kapangyarihan. "Shit!" Nagmura si James at mabilis na pinatawag ang buong lakas. Ang Omniscience Path at ang kanyang Chaos Power ay nagsanib sa isang nakakatakot na kapangyarihan na hamarang sa pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay patuloy na nakasalampak pabalik. Nawala lang ang kapangyarihan nang umatras siya sa kapatagan. Iniwaksi ni James ang kanyang kapangyarihan at bamulong habang nakasuot ng malungkot na ekspresyon, "Gaano kalakas? Hindi ko man lang nalabanan ang buong lakas ko. At saka, isa itong buhay na nilalang na nakulong sa loob ng hola. Kung lalabanan ko siya ng direkta, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Halika dito, anak." Ang paus na boses ay nanggaling sa loob ng formation. Kahit natatakot si James, na-curious siya kung ano ang nasa loob. Kaya, humakbang siya pasulong at hindi nagtagal ay nakarating sa harap ng hola. "Bakit mo ako inatake?" tanong ni James. "Para subukan ka. Gusto kita kung tao ka o Doom." Sinagot siya ng may buhay sa loob ng totoo. "Ganun ba?" Walang pakialam na tanong ni James, "So ano ako? Tao o Doom?" Ang buhay na nilalang sa loob ay hindi tumugon, tila nasa proseso ng pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, "Batay sa iyong kapangyarihan sa paglilinang, ikaw ay isang Doom. Ang Chaos Power ay walang kapantay sa mundong ito. Bukod sa Dooms, walang ibang lahi ang makapaglilinang ng kapangyarihang iyon. Samantala, ang Omniscience Path ay ang cultivation method ng human race. Ang potensyal ng human race ay din ang pinakamalaking. Anuman ang potensyal o dami ng mga mapagkukunan na mayroon ang iba pang mga lahi, maaari lamang nilang maabot ang ika-4 na yugto ng Omniscience Path. Ikaw naman ay umabot na sa ika-6 na yugto. Batay sa katotohanan ito, ikaw ay isang tao." Nang marinig ito, natarante si James. Na-curious siya kung ano ang nasa loob ng hola. "Anong lahi ka? Bakit ka nakulong dito?" tanong ulit ni James. "Ako ang nagtatanong sa iyo, anak. Kung hindi ka nagkaroon ng dalawang kapangyarihan, nalaglag ka na sana sa sandaling pumasok ka." Nang marinig ito, nanlamig ang dugo ni James.
Nabuhay lamang siya dahil nagtataglay siya ng dalawang kapangyarihan. Kaya ang nakakulong na nilalang ba ay nasa loob ng isang tao o isang doom? Napaisip si James.